Bago ko simulan yung video ko, gusto ko muna kayong batiin ng maligayang Pasko. Kasi by the time na ma-upload tong video na to, sigurado ako na nagsa-celebrate na kayo ng Kapaskuhan, di ba? Sa pamilya niyo. At kung isa ka sa mga taong naghahanap ka ng paraan, naghahanap ka ng tips, na yung taong nangliligaw sa'yo ngayon, yung taong gustong pumasok sa buhay mo, siya na yung tamang lalaki sa buhay mo. O baka may taong nagpapasaya sa'yo ngayon at gusto mong malaman kung siya na ba yung makakatuluyan mo. Well, saktong-sakto tong video na ginawa ko ngayon para sa'yo. Dahil ang pag-uusapan natin today ay ang 4 na reason, 4 na tips, 4 na senyales na yung taong mahal mo ngayon, yung lalaking gusto mo ngayon, ay siya na yung tamang tao para sa'yo. Kaya kung gusto mo malaman kung ano yung 4 na to, tara kapatid, pag-usapan natin yan. Let's keep on watching. Hi, I'm Gary Opimo at gumagawa ako ng mga videos na katulad nito para matulungan ka na maging best version ng sarili mo at may bigay mo yung best self mo syempre sa taong mahal mo. Kaya kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please consider liking this video. Hit the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na katulad nito. Kaya upload na natin sa inaharap. At ang unang-unang senyales kapatid na yung lalaking nasa tabi mo ngayon, yung lalaking nagpapasaya sa'yo, yung taong nagmamahal sa'yo ngayon ay siya na yung tamang lalaki para sa'yo. At hindi mo na kailangan maghanap ka ng iba dahil siya na yung maghaharap sa'yo sa altar. Ay kapag komportable ka sa kanya, kapag nararamdaman mo yung comfort na binibigay niya sa relasyon mo, kapag ka nandiyan siya sa tabi mo at kapag niyakap mo siya, ay nararamdaman mo na parang ayaw mo nang umalis dun sa position na yun. Ayaw mo na umalis dun sa pagkakahigpit ng yakap niya sa'yo. Dahil nararamdaman mo yung warm niya, nararamdaman mo na mahal ka niya, nararamdaman mo yung komportablehan ng buhay pagkasama mo siya. Then kapatid, isang malaking senyales yan kapatid na yung lalaking yan ay mahal na mahal ka at siya yung magpapasaya sa'yo hanggang dulo. Kasi one of the reason kung bakit pinipili natin na makasama sa mahabang panahon yung taong gusto natin ay dahil nararamdaman natin na sila lang yung handang makinig sa atin, sila lang yung nandyan para sa atin, sila yung palaging tumutulong sa atin physically, di ba, o emotionally na sumusuporta sa pagkatao natin. At when they come to our life, nararamdaman natin na willing tayong pagkatiwalaan tong tao na to dahil sa comfort na binibigyan nila sa buhay natin. Na willing tayong i-risk yung kahit na anong bagay para sa kanila dahil sa kanya lang sumasaya, di ba? Yan yung nagiging reason mo kung bakit minamahal mo tong tao o pinipili mo tong tao. At once na maranasan mo to kapatid, papakawalan mo pa ba? Siyempre hindi na. Kasi siya yung nagbibigay sa'yo ng comfort. Siya yung nagbibigay sa'yo ng kaginhawahan. At yan yung unang senyales natin. Okay? Proceed tayo sa ikalawa. Which is, kapag willing kayong suportahan yung isa't isa. Ano ba nagpapatibay sa isang relasyon? Siyempre yung tiwala, di ba? Yung pagkakaisa, yung unity. Yung willing mag-adjust yung bawat isa para sa minamahal nila. Di ba? Kung ganito yung nararamdaman mo sa relasyon nyo ngayon, kung ganito yung pinaparamdam sa'yo ng lalaking mahal mo, ibig sabihin lang nun kapatid, siya na yung tamang tao para sa'yo. Kasi napakahalaga ng support system sa isang relasyon. Kung willing kang ibigay yun sa taong mahal at ikaw rin nararamdaman mo na willing siyang ibigay yung support na kailangan mo, then garantisado na magtatagal yung relasyon. Hindi ka na dapat magdalawang isip na panghawakan tong taong to at pagbitawan. Okay? Proceed tayo sa ikatlo. Which is, kapag ramdam na ramdam mo yung connection yung dalawa. Tama po yung narinig nyo, yung connection nyo, yung ramdam mo na napapakinggan ka, ramdam mo na nakikita ka niya, at mararamdaman ka niya, di ba? Yung tipong tumingin ka lang sa mga mata niya, ramdam mo na mahal ka niya, yakapin ka lang niya ng mahigpit, ramdam mo na gagawin niya ang lahat para sa'yo. Sabihin lang niya na mahal ka niya, ramdam mo na siya na yung magiging future mo. Once na naramdaman mo tong connections nyo na tong dalawa, ibig sabihin kapatid, siya na yung tamang tao para sa'yo. Di ba, totoo naman na kapag ka nararamdaman natin na may mali dito sa relasyon na to, may something tong tinatago tong tao to. That's our intuition telling us na mali tong tao na pipiliin natin. Di ba? Na sa huli, posible tayong masaktan. Diba? Kapag pinilit natin, kapag ginarab pa rin natin yung opportunity, even though alam na natin at nararamdaman na rin natin na may something dito sa tao na to. Diba? Pero kung wala ang lahat ng ito, at ramdam mo na yung connected yung buhay yung dalawa, na halos parang kayong pinagdugtong yung laman, pinagdugtong yung bituka sa kagustuhan na kaparehas talaga kayo, parang kinuha ka talaga sa dadyang niya. Then kapatid,
isang malaking bagay yan, isang malaking senyales yan na nagpapatunay na yung taong yan ay siya na yung tamang tao para sa iyo. Kasi sobra mo nararamdaman yung pagmamahalan nyo at pagiging isa nyo, pagiging united yung dalawa sa isa't isa. Okay? Proceed tayo sa ika-4. Last but not least, syempre, ika-4 na sign na yung taong pinili mo ngayon, yung taong minamahal mo ngayon, yung taong nagpaparamdam sa'yo ng pagmamahal ngayon, ay siya na yung tamang tao para sa'yo. At hindi mo na dapat ito bitawan. Ay kapag halos parehas kayo ng naniniwalaan. Parehas kayo ng beliefs, kapatid. Ibig sabihin, kapatid, kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan niya, halos may similarity yung pinaniniwalaan. Ano yung religion na meron siya, ganun din yung religion na meron ka. Kapag kasi halos parehas kayo ng mga beliefs sa buhay, doon pa lang ramdam mo na yung connection sa relasyon nyo, di ba? Bukod pa doon, mas marami kayong pagkakasunduan. Mas marami kayong maiiwasan din na pag-aaway. Mas marami kayong maiiwasan na hindi pagkakaintindihan dahil sa similarity nyo na to. Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng problema sa isang relasyon ay dahil sa pagkakaiba natin ng paniniwala, di ba? Kakaiba nyo ng mga kagustuhan sa buhay, di ba? Halimbawa, ikaw gusto mong kumain at paborito mo na pizza, tapos siya naman hindi niya paborito yung pizza at burger. Kung kayo magkakaroon ng conflict, lalo na kung sakto lang yung pera yung pambili ng pizza o ng burger, di ba? Pero once na may parehas kayo ng paniniwala na, yes, willing ako mag-adjust para sa mahal. At ikaw din, willing kang mag-adjust para sa mahal. Gagawin mo to para sa pagmamahalan yung dalawa. Then, doon magsusurvive yung relasyon nyo. Doon may iwasan yung misunderstanding. Doon may iwasan yung away. Doon may iwasan yung maliliit na struggles na darating sa buhay. At yun na rin, kapatid, yung isa sa matibay na senyales na tamang tao na yung napili mo para sa'yo. Yun, kapatid, yung 4 na senyales. Now, it's up to you kung titignan mo ba to sa taong mahal mo. Aalamin mo ba na meron kayong ganito or hindi. Again, maligayang Pasko. Mag-iingat kayong lahat kung nasa mang lugar kayo naroroon. Lalong-lalo na sa mga viewers natin dito sa Pilipinas at sa mga viewers natin sa ibang bansa na palagi nakasubaybay dito sa video na to. Lagi niyong tatandaan na kahit malayo kayo sa pamilya nyo dito sa Pilipinas, nasa abroad kayo, lagi kayo naaalala, lagi kayo naiisip, lagi kayong minamahal ng mga mahal nyo dito sa buhay. Kaya magpakatatag kayo kung nasa mga lugar kayo naroroon. Lagi niyong tatandaan na may nagmamahal sa inyo. Even if pakiramdam nyo wala, meron nagmamahal sa iyo. Kung nasa taas, kapatid. Kaya magpakatatag ka. May God always protect you and bless you. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Peace. Whenever your heart is broken